Tahimik ang gabi sa maliit na bayan ng San Isidro. Tanging huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng hangin ang maririnig sa paligid. Sa loob ng isang lumang bahay, nakatira si Marco, isang binatang bagong lipat lang mula Maynila. Tahimik ang lugar, perpekto sana para sa gusto niyang mapag-isa. Pero simula pa lang ng unang gabi niya, may kakaiba na siyang naramdaman. Habang inaayos niya ang gamit sa kanyang kwarto, napansin niya ang isang lumang aparador sa sulok. Maitim, gawa sa kahoy, at tila ba mas matanda pa kaysa sa bahay. Kasama na daw yan sa bahay, sabi ng may-ari. Huwag mo na lang gagalawin kung hindi mo kailangan. Hindi na pinansin ni Marco. Pero nang sumapit ang hating gabi, dahan-daang bumukas ang pinto ng aparador. Napabangon siya sa kama. Hangin lang siguro, bulong niya sa sarili. Isinara niya ito at bumalik sa higaan. Pero kinabukasan, napansin niyang bukas na naman ang aparador. At hindi lang iyon, parang may gumalaw sa loob. Isang anino, mabilis, parang may sumilip, tapos nawala. Kinilabutan siya, pero pinilit niyang huwag matakot. Ilang gabi ang lumipas, pulala ng pulala ang mga nangyayari. Minsan, may maririnig siyang mahinang bulong mula sa loob ng aparador. Marco, napapatingin siya agad. Walang tao, walang laman. Pero malamig ang hangin. Parang may nakatingin. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Nilapitan niya ang aparador, may dalang flashlight. Kung ano man to, lalabas ka na. Sigaw niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, madilim. Pero may nakita siyang kakaiba sa likod. Isang maliit na pinto. Nagtaka siya. Hindi niya iyon napansin noon. Parang may nakatagong lagusan sa loob ng aparador. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. At sa loob, isang makitid na espasyo. At may nakasulat sa dingding. Tulong. Biglang may humawak sa kanyang kamay. Malamig. Basang-basa. Dahan-daang lumingon si Marco. At doon niya nakita. Isang babae. Mahaba ang buhok. Nakatalikod. Nakasuot ng lumang damit. Unti-unti itong humarap. Ang kanyang mukha. Mapatla. Ang mata. Itim na parang walang laman. At ang bibig, nakanganga, parang sumisigaw, pero walang tunog. Napaatras si Marco, pero hindi siya makagalaw. Parang may pumipigil sa kanya. Dito ka na, bulong ng babae. Biglang humaba ang kanyang kamay. Hinayla si Marco papasok sa loob ng aparador. Nang hilahin si Marco papasok sa loob ng aparador, hindi siya basta nawala. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang walang katapusang kadiliman. Walang sahig, walang kisame. Walang liwanag, tanging malamig na hangin at ang paulit-ulit na bulong. Tulungan mo ako. Pagmulat niya ng mata, nasa ibang lugar na siya. Hindi na iyon ang kwarto niya. Lumang-luma ang paligid, parang bumalik siya sa nakaraan. Ang bahay ay mas bago. At ang aparador, bagong gawa. May narinig siyang yabag. Dahan-dahan siyang nagtago sa gilid. At doon niya nakita, isang dalagang babae. Mahaba ang buhok. Maputi ang balat, nakasuot ng simpleng puting damit. Pero hindi siya multo. Buhay pa siya. Luz, tawag ng isang lalaki. Pumasok ang isang matandang lalaki, ang dating may-ari ng bahay. Mahigpit ang mukha, malamig ang tingin. Hindi ka lalabas ng bahay na to, sabi niya. Hindi ka dapat makita ng iba. Doon naunawaan ni Marco, ang babaeng iyon ang multo. At ang pangalan niya ay Luz. Lumipas ang mga araw o taon, hindi niya sigurado. Nakita ni Marco ang lahat. Kung paano ikinulong si Luz sa bahay. Kung paano siya unti-unting nawalan ng pag-asa. At ang pinakamadilim sa lahat, ang araw na nagpasya ang matandang lalaki na itago ang kanyang kasalanan. Isang gabi, habang umuulan, hinayla niya si Luz papunta sa aparador. Dito ka na lang, para wala nang makaalam, bulong niya. Sumisigaw si Luz. Humihingi ng tulong, pero walang nakarinig. Ikinulong siya, sa loob, sa likod ng aparador, sa maliit na lihim na lagusan. Walang pagkain, walang tubig, walang liwanag, hanggang sa, namatay siya roon, mag-isa, sa dilim. At bago siya tuluyang mawala, isinulat niya sa dingding ang huling salita niya, tulong. Bumalik si Marco sa kasalukuyan. Nasa loob pa rin siya ng aparador. Pero ngayon, naiintindihan na niya, ang multo ni Luz ay hindi lang basta nagpapakita. Naghahanap siya ng makakarinig,
ng makakatulong, ng makakapagpalaya sa kanya. Pero may kapalit, lahat ng nakakakita sa kanya. Hindi na nakakalabas. Alam mo na ang nangyari, bulong ni Luz. Ngayon, ikaw naman. Biglang nagiba ang kanyang mukha. Mas naging madilim, mas naging galit, ang kanyang mga mata, parang hukay ng kawalan. Hindi ako nakaalis, sabi niya. Kaya ikaw na lang ang papalit sa akin. Napasigaw si Marco. Sinubukan niyang kumawala, pero huli na. Unti-unti siyang hinihila ng kadiliman. Ramdam ni Marco ang lamig na parang yelo sa kanyang balat. Parang may humihigop sa kanya paloob, walang takas, walang hanggan. Hindi ka na makakaalis, bulong ni Luz. Ang kanyang boses ay parang sabay-sabay na iyak at galit. Ngunit sa huling lakas ni Marco, napahawak siya sa gilid ng aparador. Hindi ako papayag. Sigaw niya, bigla siyang sumipa, at sa isang iglap, nakawala siya. Napahandusay si Marco sa sahig. Humihingal, nanginginig, pawis na pawis. Sa likod niya, dahan-daang nagsara ang aparador. At mula sa loob, isang malakas na sigaw. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya huminto. Sa gitna ng dilim at ulan, nagtungo siya sa simbahan. Kumatok siya ng paulit-ulit. Father, tulungan niyo po ako. Pinapasok siya ng pari. Isang matandang pari na kalmado ang mukha, pero seryoso ang mga mata. Ikanwento ni Marco ang lahat. Ang aparador, ang lagusan, si Luz, at ang sumpa. Tahimik na nakinig ang pari. Pagkatapos ay tumango. Hindi siya masamang espiritu, sabi niya. Isa siyang kaluluwang hindi matahimik. Kinuha ng pari ang kanyang rosaryo at banal na tubig. Samahan mo ako, sabi niya. At tatapusin natin ito. Bumalik sila sa lumang bahay. Mas malamig na ngayon ang paligid. Mas mabigat ang hangin. Parang buhay ang katahimikan. Pagpasok nila sa kwarto, dahan-daang bumukas ang aparador. Lumabas si Luz. Mas madilim na ang anyo niya. Mas galit, mas mapanganib. Bakit ka bumalik? Bulong niya kay Marco. Hindi ka patapos. Lumapit ang pari. Luz, mahinahon niyang sabi. Hindi ka na nakakulong dito. Biglang sumigaw si Luz. Sinungaling. Nandito pa ako. Umalangaw-ngaw ang buong kwarto. Sinimulan ng pari ang panalangin. Binasa niya ang dasal habang winawisikan ng banal na tubig ang paligid. Nang inig si Luz, sumigaw. Umiiyak. Galit na galit. Hindi pa ako handa. Sigaw niya. Iniwan nila ako. Pinatay nila ako. Alam ko, sagot ng pari. Pero tapos na iyon. Hindi ka na nakakulong sa sakit mo. Unti-unting hangin na ang sigaw ni Luz. Ang kanyang mukha, nagbago. Mula galit, naging lungkot. Mag-isa ako, mahina niyang sabi. Lumapit si Marco. Hindi ka na mag-isa, sabi niya. Tapos na ang paghihirap mo. Tahimik, biglang lumiwanag ang paligid. Parang may liwanag na unti-unting bumabalot kay Luz. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, matahimik siya. Salamat, bulong niya. Unti-unti siyang naglaho, parang usok, parang alaala. At sa isang iglap, wala na siya. Nagsara ang aparador. Tahimik na ulit ang kwarto. Lumabas si Marco at ang pari. Makalipas ang ilang araw, tinanggal ang aparador. Pero may naiwan, sa dingding, ang salitang tulong. Ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Isa na lamang itong paalala ng isang kaluluwang minsang naghirap at tuluyang napalaya.